Hello, good evening guys. This is Green. So mamaya ho, meron akong i-prepare na i-sosold. Kasi parang merong mali dun sa board. Nung titingnan lang natin, hindi pa naman natin natetest. So pwede nating iyan mamaya i-resolve, no? Yun po ay sa main board, ano pala, ampli power section, hindi pala sa main board. Mamaya po ipapakita ko sa inyo at ako ay magre-resolve gamit ang here soldering iron. Kakasaksa ko lang directly into an AC outlet. So pagka ho ganyan nakasaksak yan, bawal po hawakan dyan para ho safe tayo, para hindi tayo aksidente yung ating mga palm, kasi mainit ho yan eh. This is 30 watts to 20 volts direkta into an AC outlet. Yan po, sa lapag ko po yan at wala po akong soldering iron stand. Meron nabibili nun guys, kaso kasi hindi ako naka-avail, diba, ng short na rin yung ko budget noong nakakaraang so ayun, doon ko siya nilalagay sa lapag. Mamaya i-resolve ko lang yun. Ang una munang gagawin, magde-dissolve ako ng isang pin doon sa may gawing left side ng ating power amp board. Okay. So bahagi ko ng dudok ng nilabas sa National Task Force when Global Communist Armed Conflict o NTF-ELCA na nirecord daw ng sumuko ang mga aktivista sila Jelida Castro at Jet Tamanos. Ang binanggit nilang RHD na katrabaho ng sa kanila ay kalamang grupo ng nangyipin sa amin kung saan kasapi ng Jelida. May mga sulat naman sa website na ayon sa militar ay ginagawin Jet. Kay Jelida raw ang pagkain dito na 4 taon na siya sa pusan at may dapat ipapumbo. Hirap daw sila, buto at takot dahil sa araw-araw na magpanago. Kaya sumuko na sa gitna ng mga bantanang awin ng ipo. Ako raw sa mga sulat kamay na yan ang kanilang sinumpang salaysay na ginawa ng Public Attorney's Office. Nakasin ko yung mga salaysay niyo. Utusan loob niyo, sinasabi na ito lang ng isip niyo. Ito tayo po katotohanan na nalaman ito. Kapag sinunod ito ay ito yung mga sukat. Taliwas sa mga ito sa sinabi ng dalawa sa inorganisang media conference ng NTF-ELCA Pakito Marquez. So ngayon, meron lang tayong itatopic about dun sa first topic ko sa KFB noong ako ay nag-umpisang mag-cover up or mag-vlogs doon. So ano po yon? Ito po yon, yung schematic diagram, DVD, pang DVD siya guys. So ito,
May skin. Sinusubukan pa natin makuha ang Panginoon at Julie. Ito siya guys. Pero umang silang magbigay ng pahayag. Yung U1, ito yung main. Ito yung nasa gitna. Yun yung maraming component sa loob na maliliit. Guys, maliliit lang yan. Diagram po to guys. Yung inano ko. Yan, na-drawing ko po yan last time kasi meron din tayong ano dyan, yung mga may mga reference din ditong nakalagay kasi sa ating printed wiring board ng Philips DVD. Okay. Noon na naging emosyonal si Rosas. Sabay gate na dapat maingat ang Justice Department sa mga pahayag dahil may buhay. So ano pong ibig sabihin ng CN8? CN8 dito. Ang CN guys, ang ibig sabihin ng CN, it's either compute node. Are you familiar with compute node? Or rather capacitor network ng CN dito sa may ating labeled circuit number ng ating schematic diagram ng DVD. So CN, capacitor network or rather compute node. Compute node, it's either in the PC or personal computer. So meron din ditong LPF. Saan ba yung banda? Ito guys. Video, LPF and drive. So what do you mean by LPF? Low pass filter. Yung as of my doing some research into internet. So yun pala ibig sabihin nun. This is to remove high frequency na sounds from an audio signal. Magre-remove siya ng high frequency signal sa sound or in an audio signals. That's it. That's the LPF. Coaxial. So meron din dahil coax dito. Ito siya guys. In circuit, in diagram, wiring diagram, ayan, coax nakalagay. So ano yun guys? Ang coaxial is a type of cable used to transmit data. Type of cable, ibig sabihin wire siya, cable. Gagamitin para pag-transmit ng mga data through the internet, video and voice communications. Pwede pala yun guys. Bawa HDMI o yung Ethernet wiring natin sa likod ng sinasaksak yun sa may CPUs or central processing unit PC. And then ano pa ba, yung internet wiring cable, yun ginagamit din yun sa yung coax, pero iba pa tong pang DVD unit. Hindi po, ewan ko po kung kasi ang nito, ang type ng nito is round. Ang kasi sa computer siya by pin, yung niya, saksakan doon, yung socket niya. Kasi dito sa DVD kong unit din ang socket is round. Ito siya, round siya. Ayan guys. Ito, kung hindi ako nagkakamali, ayan yun.
may ano dyan, merong, hindi ko malinawan sa inyo kasi hindi ko magamit yung flash dito. Wala siyang settings for flash, pause and stop buttons, and then yung camera buttons lang nakikita ko dito sa aking settings na ano. Pag cover sa inyo ng mga electronic components. Okay, labeled yon. So PR, nasa ng PR natin dito. Ito siya yung PR. Kasama na ng PB, CBBS, PR and then to Y. Ayun, Y. Down to PB, then to CBBS. So, ano yung PR? Guys. Yung P, ibig sabihin doon, pads or pin, headers, or PR as primary. Yun yung primary natin. Guys, papakita ko sa next video ko yung actual na ano niya, sa circuit board nitong DVD. So, yung PR primary pala yun. Nandito yung banda, guys. Ito yung diagram kasi niya, pinaka-diagram niya. If you can see this is the primary near power supply. Okay. PB. So basic, it's basic. Printed board. Ito ngayon, parang ganito siya, guys. Yan. Mamaya may unsolved ako ditong isang pin. Para or in other terms, the PB means push button in other electronic engineering terms. Push button. Okay, CBBS, yung CDON cable, ibig sabihin, or rather composite video blanking and sync. CV, B, and S. Yun pala yun, synchronize to synchronize. This is to transmit video and power from the cameras or digital cameras out there na available na may ano pala siya, sakit. Kumbaga, to the recorder producing video or a surveillance na. Pwede pala siyang lagyan ng ganon, guys. Meron kayong mga digicam dyan na may ano, pwede siyang ikabit doon. Pwede siyang lagyan ng DVD. So dito yon sa bandang primary. Ayan, sa upper, sa taas, CBBS, yun yung, pwedeng kabitan nyo kung meron kayong gustong, and then connected in, siguro sa television. Gagamitan na lang ng cable yon, connecting to television. EP, ROM. Yung ROM, read-only memory, no? Known to that abbreviation is ROM. Also called E2. E2, P, E to the second, tapos P, tapos ROM, read-only memory, stands for electrically erasable programmable read-only memory. Okay, yung pala ibig sabihin nun. Parang sa PC natin. So, ito yun. EEPROM U4. Ito.
sa ating DVD diagram yun. Yung black hindi ako nagkakamali, 5 pins to 6 pins yata ang ano nun. Stands for electrically erasable programmable read-only memory, and is a type of non-volatile memory used also in PC, o nga yun sa computer or laptops, meron din yata. Usually integrated in microcontrollers such as smart cards and remote keyless systems, or as a separate chip device to store relatively small amounts of data by allowing individual bytes to be erased and reprogrammed. So, yun pala yun. Ang ating microcontrollers na main, ito yun, yung U1. Maraming ano yan, components sa loob na maliliit, yung mga component parts na maliliit, guys. So, kailanganin talaga ng eyeglass doon para complicated yung mag-modified niyan, guys. Kaya yun. So, ang U4, ito, yung E2P ROM, ito yung U4 yun. Electrically erasable programmable read-only memory. Okay. U4, communication error. U4 is not a communication error, but that's the printed name here. A mistake with the interconnection wires or an indoor-outdoor PCB fault. No, that's not a PCB fault, but the printed here, it's U4. It's not an error, guys. GND, so meron din tayong GND rito. Wala akong PC holder, so ito madako naman tayo dito. GND, ito sa may unahan, GND. Baliktad dyan, guys, wala ako kasing actual kasi itong hawak ko. GND LD, so yung GND ground, tapos yung LD doon laser diode. Yun, so tapos punta naman tayo ng DVD LD. Where's that? Ito, yung kasunod, followed by first GND LD kanina, followed by DVD LD or digital video disc laser diode. Naiyak si Congresswoman Arlene Rosas na pag-uusapan sa Kamara ang tungkol sa dalawang aktivistang ano ibig sabihin nun? This is that our current driven devices whose response small m and then A or mega amperes of current input to produce a megawatts, small m, big, and then followed by B, W of light output. So our current driven devices whose response mega amperes, so nagre-response siya ng mega amperes, laser diode to ng DVD ng current input. So
para mag-produce na megawatts of light output. So yun, pag umilaw na yung laser doon, it's either dalawa kasi daw yun guys eh. Sabi ng ibang tech na napagpa-repairang ko niyan before, pag isa lang doon ay ang umiilaw, it's either yung nire-read noon is music or rather yung video. Pag yung dalawang yun is napundi pero may ilaw pa rin yung kung makikita, mapapansin nyo, it's either the optical pickup ang ano doon, ang meron ng problema. Yun ang pwedeng palitan siguro kung good pa naman yung mga microcontrollers and power supply natin doon. Pwedeng doon na lang tayo magbase sa optical pickup kasi napupundi rin po yung ano no, yung light, yung ilaw no. O yung titignan ng direct for safety na rin po para hindi ma-injure yung inyong eyes kasi pwedeng mangyari yun. Masilaw kayo dun tapos parang mabablurred na yung paningin, di ba? So here it is, DBDLD after the GNDLD natin. Then followed by NC dash close parenthesis C dash GND close parenthesis again. So that is normally close or close ground followed by DBDLD. So ito yun. Baliktad dyan guys, ako ang nakakabasa pero dyan sa video baliktad yung mga nakasulat. Babasa ko siya ng hindi baliktad dito. Ayun, so normally that is closed ground, kaya sinabing yun CGND, that is closed ground, hindi siya open but closed. Then followed by OPC HFM followed by negative RFA 5 volts. Ayan, nakasulat sa diagram, reference natin for labeling. So the meaning of OPC HFM nakalagay dito, open platform communication. Is that related to that unit? OPC is an interoperability standard for the secure exchange of industrial automation data. It is designed to be platform dependent, so devices from different vendors can exchange information. So pwede nga yun dyan kasi functional as of the DBT functionality naman din multi-purpose naman yan, basta related sa mga medias, yung basic medias natin like digicam, yung digital natin, devices natin na pwedeng sa kanyang socket, i-connect doon sa kanyang socket sa back. Naman yan, interoperability and then standard naman yan, mga standard na digicam, yung other mga old model ng cellphones or smartphones.
Pwede naman siguro yan. Connecting to an audio like in television or in stereo. So RFA, what is the meaning of that? Radio frequency ablation. Radio frequency ablation. Standards procedure in clinical treatment. So that is not applicable here. But to the medical or rather clinical treatment in the in human health, retarding field analyzer. So yun pala yung RFA. Meron din yung konting RFA guys, yung DVD units. Ayan. So U11, ito yung U11 natin. U11 natin, nasaan ba yun? Ito, here guys. So includes karaoke A and B, C5534 ang number, U11, yung chip na yun, yung IC chips na yun sa diagram. Ano ibig sabihin nun? Yung U11, U4, U3, U1, that is some sort of IC here in diagram. So may U1, yung pinaka main, maraming components na tiny components sa loob. U11, U4, U3, U2, may U2 ba? Except U2, wala nang pala yun guys. So yung U4, ito yung U4 rather U1 naman po muna tayo. It is the big chip that dominates the center of the board, and that is a microcontroller. So ito pala yung pinaka main niya, kasi yung microcontrollers siya yung nagko-control ng bawat, may pins din niya, maliliit guys dito sa both side niya, up, right side, left side, then down. Meron yung mga pins na maliliit, tiny pins na nakakonect sa board nung yung main board nung natin, DVD. And that is microcontroller. So yun nagko-control lahat ng mga functions. Pipindutin nyo yung power button, yun, yun, dapat magbubukas yun, mag-on yun, kukulay siya ang kulay ng power indicator niya is orange. Pag play, blinking green, yun, ibig sabihin functional yung ating U1 dito, yung ating microcontrollers main main IC. So sabi dito, which means it's basically a tiny computer bundled into one package. So yun, computerized na kasi mga nabibiling yun, mga ganyang household electronics na products. It's got storage, it's got RAM, random access memory, and it has ton of peripherals inside that it let do things like blink
i-green. Yun nga yung sinabi na mention ko kanina. Pagka mag-play siya, blinking green. Pag powered on, orange indicator or yellow indicator will displayed. If not, may problema dun sa power supply, or rather in main circuit board, or display the word green nga rather on an liquefied crystal or in the LCD. Yun nga, yung liquefied crystal. Ano ba yung di doon? We'll search for that, guys. So, yun na yung mga kasi meron niyang ability to at saka yung mga controls niya nandyan sa may mga IC chips or microcontroller chips ng DVD. This is diagram, guys, hindi siya actual na. Papakita ko rin yung actual na nito susunod na natin pagko-cover, no? U, ano ba ibig sabihin ng U? U11, U4, U3, and then U1. U means Unterschied, which is a German language or pang German na UK yata yun. Sa United Kingdom yata yung German, which means it's different. Okay. Then MD, punta naman tayo dito ulit sa may portion na to ng diagram, DVD diagram. MD, close parenthesis, C dash GND. So, close parenthesis. So, CGND, yun yung close ground. Ang meaning na lang ng natin is ND. Na yan. So, ano ibig sabihin ng ND? Is it yung music deck kaya yun, guys, yung MD na yun? Is it music deck? MD? Oo. If I'm not mistaken, yun yata ang ibig sabihin ng MD. Close ground, circuit ground, yung dito, C. Tapos yung GND, ground yun, guys. So ngayon, let's go to our repair. Some major, is it major? Rather major na yata rin to, yung medyo complicated na repair na gagawin natin. Ito siya, guys, kasi yan, ito yung kita ba? Yung board na i-resolve ko to. Alisin ko muna yung niya, yung LED niya dun sa pin. We'll rework here also. So for na rin, di ba? Yung surely works for the sake of my minor repair, some repair. So, kailanganin natin dito ng yung una muna ang kailangan dito. Ito, yung ating
May init na to guys kasi nakasaksak na yan. Yung ating soldering iron, no? Mainit na yan guys when hawakan dun sa ano niya, tip or dun sa body niya. Dito sa may parang ano yan, ayan, darken ano na yan, color. Mainit na yan. Pwede kayong ma-injure dyan pag once na nahawakan. Iwas na lang po paghawak doon. Tapos pag nagsosolve tayo, pwede tayong gumamit ng face mask here para hindi natin malanghap yung yung smoke comes from that soldering tip or iron, no? Para safe to work, safety first to work tayo. And then we have also desoldering tools or desoldering pump. We can use it to remove some excess here excess soldering lead here. Here guys, kita ba? Kasi wala akong tagahawak. Kaya ako ang manual nito, holding na aking ginagamit na smartphone. So let's do this. I will remove some excess We'll continue to identify the remaining labeling here in DVD diagram. Hindi pa tayo tapos. Meron pang kaduktong yun. Kaso kasi we'll continue na lang sa susunod na ating video. Meron pa yung mga kasunod guys. So I will nahanap ko yung aking tools. Wait lang guys. Ating tools na ginagamit. Tagahawak guys, kaya ito akong naghahawak. So we'll use this mask to avoid inhaling the smoke comes from the soldering iron. For safety na rin, huwag nyo nang masyadong langhating yung para hindi pumasok sa katawan natin yun. So titignan natin kung ang soldering iron natin melts this soldering lead or the solder rosin core. The diameter of this is 1.0 millimeters. Ang haba niya, dami niya.
Titignan natin kung mainit na to. Malalaman mo pagka mainit na siya. Ayan. May lalabas na ano dyan, usok din maano yung ano natin, no? Ayun guys, so mainit na yun pag pag gumanon na yung ating yung sa soldering iron. Okay. So let's start removing the excess. Wait lang guys ha. Impressive and long-lasting cool down. Kapag ka ganun kasi mainit na yun. So let's start there. Work here. Pakita ko sa inyo. Aalisin nyo yan kasi ito parang may nakitang ano. Ayun yan, maalis ko. Okay guys, patong ko nga here. So here guys, 1 hour 1 hour 1 hour lang yung 1 hour lang tong gagawin kong video para hindi na kayo ano, at least nakita nyo yung rework na gagawin ko. Ito siya. Yun nga, 1 pin lang naman yung aalisin ko dito na ano, para surely ano na siya, diba? Ano yun natin. Teka lang guys, ano ko muna dito kasi this is 43 minutes 36 seconds. Count this duration of this video cover up. Yun na yung repair. So yun, hindi ko maano guys. At hindi sila mga lehitimong call center agent sa Myanmar. May imbes na yung buong pera ng tao, hindi na niyo po nila ibabalik. Sa kumpanya na po napupunta yung pera na yun. Lalong tumindi ang kamugot ng mga asawa nila nang di sila makakota sa dami ng dapat nilang maloko. Pinaparasahan po sila tulad ng kuryente, lahat kukulong po sila na 40 days. Lahat din po ng pananakit na pwedeng gawin dun sa penalty. Sa patagong mga cellphone, nakapagpadala ng larawan ng isa sa mga biktima. Ganito naman ang inabot ng kanyang misis sa tinatawag na black room. Pinaposes daw po sila. Tapos bago tapos po sila pakahila ng dalawang pandesal, isang
minira na tubig, kukulitin mo na daw po sila at lalapit ko rin. Pinakagrabe, parehong itinatawag ang parusa ng penalty room at black room. Grabe po yung sa asawa ko talaga. Kinulong po siya ng 2 weeks sa black room. Kapasas. 1 week lang po sa penalty room naman po siya kinulong. 40 days naman po siya doon. Kagaya ng ibang mga nakaligtas, tanging tubos lamang daw ang paraan para makalaya sa lugar na iyon. Pagka yung So yun guys, hindi ko pa siya maalis. Hirap na alisin kasi medyo na, kapit na yung hinang niya. Lang ang kailangan dito. JP, where are you? I need your help. Assist me please. kuya, at iiwasan daw po nila yung blood money. Ito ko po yung boss. Hinikayat ng iyakan ang pamilya ng mga biktima na mag-email sa kanila ng buong detalye ng nangyari para masimulan ang investigasyon. Isa lang ang labor trafficking sa mga binabantayan ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa Museo, kabilang sa mga renta di kaka, ay kung pinagpapagabi ng pulisa para sa alam ng trabaho abroad. Malaking red flag na ito na kung magtatrabaho kasi ibang bansa na di kukuha ng mga clearances sa DMW. Yun sana iwasan yun. Karaniwang masasakay ka sa maraming sakot, wala ng trabaho, sila sa mga maraming pataawag sa hirap. This is my repair. So yan. One IC here. This is